Ayun na mapagpalang araw mga idol, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kabisnes at mga kapapi. Kumusta po kayo? Ako po muli sa taong gala sa araw nito ay magbigay lang po tayo ng konting reaksyon dito po sa video mga idol ng pagkikita ni Bong at ni Damo. Pero bago po ang lahat mga idol, kung bago ka lang sa aking tahanan, please do connect and follow. Palambing naman po para sa Kabisnes Official, Kabisnes Family, Mrs. Kabisnes at ganoon din po kay Papa Dins, at syempre taong gala. Okay, buwito po mga idol. Ito pong pagkikita ni Damo at ni Bong ay tila halo-halong emosyon. No? Una, sobrang masaya yung mga followers ni Bong kasi at least kahit paano sa tagal ng panahon ay nakita natin na ayan si Bong. Maaaring masabi natin na okay na hindi okay. Ano po? Bakit okay na hindi okay? Okay na nakita natin siya at alam natin na kumbaga, umiikot pa siya at gumagala, Kasi hanggat hindi siya nakikita, kinakabahan tayo, di po ba? Kung ano nga po ba ang nangyayari na sa kanya. Bagamat ang sinasabi kong hindi okay, dahil mapansin po natin mga idol na sobrang payat na ni Bong. At kahit hindi man ako doktor, pero sa tansya ko, sa akin pong pag-aanalisa, ay kailangan ni Bong ng pinakamaagang medical na atensyon. Naniniwala po ba kayo mga idol? Pa-comment nga dyan kung agree kayo dito sa akin. Nangangailangan siya ng medical attention. Pangalawa, natatakot ako. Natatakot ako in a way na mapapansin mo mga idol, kapag close up ay medyo kita yung pagkalubog, pagkalubog ng ganyang mga ito pong panga niya, no? At alam naman natin na hindi ko sinasabi na tama. Pero base po sa pagkakaalam natin, kapag may mga taong ganyan, isa po sa indicator na nagbibisyo. Lalo na mapansin natin yung pagsasalita niya. Dati ang pagsasalita niya dire-diretso. Ngayon po ay na naman siya. Medyo nabubulol. Papansin po ninyo yan. Pero sa kabilang banda, ako para sa akin, at least maganda na nakita natin si Bong. Now, si Damo naman, para sa akin, nakikita ko na magandang susi si Damo. Susi sa pagkakaroon ng ugnayan kay Bong. Kasi, tila may kumpiyansa si Bong kay Damo. Hindi ko sinasabing walang kumpiyansa si Bong, kaila Mr. Kabisnes, kaila Papa Dins, Pero, sa nakikita ko po, mas panatag ang kalooban ni Bong kay Damo. Kasi kung hindi rin siya magpapakita. Isa pong espekulasyon na nakikita natin mga idol, sabi ko, baka din isa sa dahilan is natatakot si Bong. Natatakot si Bong na baka tuluyang ipadampot siya dahil maaaring nasa isip pa rin niya yung kanyang kasulatan. Isa din po yun sa rason na pwedeng dahilan kung bakit umiilag-ilag siya kay Mr. Kabis. Siguro ako para sa akin, since nakakadaupang palad ni Damo ay paliwanagan nila mo, kumbaga, bigyan ng pagkakataon na mapaliwanagan si Bong sa mga bagay-bagay nito. Pero sa kabilang banda, mga idol, sobrang proud ako, na-touch ako kay Damo kasi nakita niya yung kanyang concern. Talagang kita mo yung talagang concern niya kay Bong. Doon sa kanilang pag-uusap, sa kanilang pagkukumustahan, and din sa pagpapakain. So nakita natin 'yon. Nakikita natin yung talagang concern ni Bong. Siguro wag lang natin negative, i-negative itong pangyayari nito. Pero base po doon sa comment na sa lahat ng mga kagawang si Damo ang medyo andyan yung kumpiyansa ni Bong. So, paano itong mga idol? Paano kaya ito na hindi nagpapakita si Bong kay Mr. Kabisnes? Ako para sa akin, isa simple lang. Una is, maganda sana kung magkakausap sila ni Mr. Kabisnes upang sa ganun ay parang magtagpo, kung saan nga ba sila magkakasundo. Yun po yung isa sa mga punto dyan. Pangalawa, siyempre, magkaroon ng kaliwanagan. Kung talagang ang gusto ni Bong ay sa kalsada, then siguro kailangan na rin magbigay ng parang closure ba ni Mr. Kabisnes sa kanyang pamantayan, sa kanyang paninindigan, sa kanyang pagtayo.
Pero kung si Bong naman po ay magsasabing willing siya mabago ang buhay, then dapat bumalik siya sa kabisnes. Kasi ang nakakatakot yan, mga idol. Tulad nga na sinasabi natin, di ba? Yung kanyang sitwasyon sa kasalukuyan, talagang makita natin na kailangan niya ng atensyong medikal. At isa naman din dito is nakakatakot din kung dumating sa punto na medyo malala na o magkaroon siya ng malalang karamdaman. Eh, mahirap na. Sabi pa nga, aanin pa ang damo kung patay ng kabayo. Di po ba? So, mahirap yung ganyang klaseng pamantayan. Pero, sana Bong, sana, no, itong pagkakataong ito ay makaabot din sa iyo ang aking pakikiusap na mainam. Total, kung sabi pa nga sa bakasyon, matagal-tagal na rin yung bakasyon mo. Makipag-usap ka. At kung talagang ayaw mo na sa ka-business, sabihin mong direkta. Yun po yung ayaw mo na sa kanila, okay. Tapos, kung ayaw mo na, ano naman yung gusto mo? Kasi, hindi na rin naman pwede na hayaan ka lang na sa kalsada. Kung gusto mo ng independent na pamumuhay, sabihin mo sa kanila. No? Sabihin mo sa kanila, na ito yung gusto ko, pero wag mong pagsaraduhan yung pintuan na mayroon kayong ugnayan pa rin ni Mr. Ka-Business. Importante yan dahil si Ka-Business lamang ang talagang totoong tao na nagmamahal sa'yo. Wag mong pagsasadhan ang pintuan niyan. Para, di ba parang mga idol, di ba parang ang sarap mamuhay na yung gusto mo ng kalayaan sige, maging malaya ka, pero ikaw mismo ay mayroon kang sariling control sa sarili, mayroon kang sariling pagbabantay sa sarili. Alam mo yung tama at mali. Pero nga lang, mga idol, syempre, sa estado ni Bong, na dahil nga po sa yung kanyang kalagayan, kanyang kaisipan, sa estado ng kanyang kaisipan, at syempre, madaling maguyo sa mga bisyo-bisyo. Yun ang pinakamahirap. Napakahirap. Kung pag ano pa man, pasalamat tayo, tulad yung sinasabi natin na nakita natin si Bong. Idalangin natin na sana po ay bumalik muna siya, no? Pansamantala sa ka-business upang magkatagpo sila muli ng ka-business at magkaliwanagan. At maraming salamat kay Damo, thank you so much Damo sa iyong sinseridad, na talagang abutin si Bong, no? At sana sa sunod ninyong pagkikita ay mas may paliwanag mo na na magkausap talaga sila ni Mr. Ka-Business. Ako naman mga idol, naniniwala ako na kapag nagkausap sila ni Mr. Ka-Business, maliliwanagan si Bong kasi si Mr. Ka-Business din lang naman ang isa sa nire-respeto ginagalang ni Bong. Kaya lang, sa ngayong panahon, parang parang cheese mga idol Titira ka, atras, kasi maaaring ang isa sa dahilan kung bakit natatakot si Bong ay ang kanyang kasulatan. Di po ba, nung bumalik siya, nung naglaya siya at bumalik, sinabi niya nga pag inulit, dire-diretso na siya. Maaaring isa yan sa naglalaro sa kanyang kaisipan at natatakot siya na baka dumiretso siya sa kulungan. So, kayo mga idol, paki-comment naman kung ano naman ang inyong sentimento patungkol po sa itong pagkikita, pag-video ni Bong, na pagkikita ni Damo at ni Bong. Ako po si Taong Gala, mga idol. Please to connect and follow once again, Mr. Ka-Business sa Ka-Business Official, Ka-Business Family, Mrs. Ka-Business Papa Dens. Ayan, at ang lahat ng mga kagawang, lahat ng mga reactors, at ang inyong lingkod, Taong Gala. God bless us all mga idol, mapagpalang araw sa ating lahat.